When we speak about life, napaka-deep na aspeto sa buong sangkatauhan. Puno ng hiwaga. Itong mga bagay na to ay mga simple, complicated, and everything. Hindi pwedeng wag pagtuunan ng pansin. Ang buhay natin ay maihahalin tulad sa isang kwento ng nobela. Meron siyang istorya, merong buod, merong content, merong ending. Marami kang kapupulutang aral. Every one of us can anytime commit mistakes. Natural yan. Hindi rin natin maiwasang makakapag-inflict ng pain sa kapwa natin tao. Nagkakaroon tayo ng significant lessons in life sa pamamagitan din ng mga kamalian na ating nagagawa. Hindi magiging tama ang tama kung hindi ka dumaan sa mali. Without mistakes, we can never learn. Yung mga mistakes na yan ay hindi pwedeng isa walang bahala. Marami siyang pwedeng maidulot na mga malalim na epekto, lalong-lalo na sa buhay ng tao. Kung halimbawa ikaw meron ng pamilya, you made the mistake of committing adultery, ang magiging epekto niyan matindi, lalong-lalo na sa mga anak. Doon pumapasok ang usapin ng deep contemplation and reflection. At merong mahalagang papel yung tinatawag na humility and genuine remorse. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, kung nagkakamali tayo, it doesn't mean hindi natin ito sinasadya. Walang pagkakamaling hindi sinasadya. Maliban lang siguro kung honest mistakes. Pag once na ginawa mo ang isang pagkakamali, hindi mo naman gagawin yon kung hindi mo inisip. Meaning, kung inisip mo, ibig sabihin, sinadya mo. It was premeditated and it was intentional. Diyan natin ipapasok ang sarili natin doon sa tinatawag na learning process of life. Mahalagang usapin dyan ang humility at genuine remorse. Paano ba tayo magiging humble? Dahil sa ego natin, we have the tendency to justify our mistakes. Kung ganun yung ugali natin, we can never acquire humility and genuine remorse is impossible to achieve. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay mahirap kung hindi natin isasantabi ang ating mga ego, ang ating mga pride. Kung hindi tayo matututong maging humble every time na nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay at nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao, hindi tayo magkakaroon ng kapanatagan sa ating mga puso or peace of mind kung hindi tayo marunong tumanggap ng kamalian at bigyang halaga ang usapin ng pagbabago. Mahirap mabuhay sa mundong nababalot ka ng kalungkutan. Bilang epekto ng maling ginagawa at pagmamalaki sa sarili, doon pumapasok yung usapin ng kung paano natin bigyan ng respeto ang sarili natin. Hindi naman tayo makakapagbigay ng respeto sa ating kapwa kung hindi tayo marunong magbigay ng respeto sa sarili natin. Huwag nating hayaang malunod tayo sa mga maling isipan, maling desisyon, maling gawain. That is how we can give respect to ourselves. At sa pagtakbo ng panahon, habang marami yung mga karanasan natin sa buhay, nadadagdagan din ang ating mga significant lessons. Natural na meron tayong mga kamalian sa buhay, pero natural din na itama kung ano yung mga nagawa nating kamalian.